Maayong adlaw, Bernes na tong tanan, mga kaigsunan. Mga igsuon, karong adlaw Bernes, subay sa balaod, nahimong naisabatas ang pagbalaan sa anibersaryo sa pagkatao ni kanhi Presidente Marcos sa probinsya sa Ilocos. So sa buong Pilipinas, apil ang mga OFW nga mga Marcos loyalist nangalipay ining maong pagbalaan kay gitugot man sa kagamhanan sa atong panggoberno sa atong nasod. So ang gitugot sa yuta, gitugot kana sa langit. Apan daghan ang mga anti-Marcos nga na nagreklamo kana tungod na sa ilang mga ideolohiya, labi na sa mga LP nga mga anti-Marcos, no? Daghan po na sila, labi na pod sa doon na po yung mga DDS nga anti-Marcos pod. Daghan mang mga anti-Marcos nga DDS, no? Daghan pong DDS nga pro-Marcos. Parang gusto gyud sa mga tao nga na naghugaw sa dungog ni Presidente Marcos, mao lang gyud ilang kalipay ang pagdaot, pagpasangil nga kuno nangawat og bulawan o mga kwarta sa gobyerno. Mao na ilang mga pasangil gihatag sa utok sa ilang mga sympathizer nga wa jud taw nay kamatuoran kay wa pa gyud desisyon sa Korte Suprema nga nakonbikto ang mga Marcos sa pasangil nila. Imagine ni atong trial of the century, nung gitawag trial of the century nga midaog si Milda sa 986 case nga gipasaka sa gobyerno mismo, sa panggobernong Cory. Why usa nga nadagan? Business meeting, ma'am? Na mo na nahitabo. Business meeting. So, mao na nga dili unta magpataka og pasangil. Pangutan-on unta ninyo, sumala sa panahon kung dato ba ning Pilipinas nabay gold bars nga nagkaimbak din mga tonelada diha sa Central Bank of the Philippines sa panahon ni Garcia ug ni Macapagal, kay mo gisundan ni Marcos. So kung way mga bulawan, way mga bahandi ng atong gobyerno ni atong panahon na, unsa may kawato ni Presidente Marcos nga bulawan didto? Mawa may sud ng panggobyerno nato. Lisod po ng pasangil nga nangawat kag cellphone. Sangilan ka nangawat kag cellphone anang tawhana, anang balaya. Unya ag namuyo ni anang nga balaya wa ay jamoy cellphone bisag usa nila. Ingon ana ang pasangil sa mga tao ni Presidente Marcos. So kay drama man lagi ning tanan nga Ginoo. So hingabot na tas kinapungkayan kay without knowing sa mga Pilipino sa espirituhanong plano sa Dios nga si Presidente Marcos gihimong kahimanan sa Dios aron sa pagtuman sa mga pulong sa Dios sa iyang plano nga nahisulat diha sa balaang kasulatan. Mo nay wa ninyo hibal-i. Karon pagpuli ni Cory pertimbagsaka ang atong ekonomiya. Gubot ang Pilipinas. Sa tanang presidente sa Pilipinas, si Cory ra ang gikuditahan og 7 ka kudita sa iyang pagdumala ning atong nasod. No? Nagikan ni Cory hangtod ni Ramos, hangtod ni Noynoy.
naon sa kumusta mag Pilipinas within 30 years. Ato lang ipagawas ning panahon ni Presidente Duterte. Didto lang ni Noynoy og ni Cory. Ha? Ikalima nga presidente gikan ni Cory. Nanay ug anak, kumusta ang Pilipinas? Gilingkuran sa mga korap nga mga presidente, mga government employee nga naas nagkanlaing ahensya o departamento sa atong gobyerno. Na karon nahibal-an gyud nga tinuod nga naanang mga panahon na hingusbong ang kurakot sa atong panggobyerno. Gipadala sa Dios si Presidente Duterte. Tanawa ninyo, sukad masukad. Karon pa nayagyag ng dako kadyong korupsyon nga nahitabo diha sa Meralco, sa kanang private man ano, kanang sa gobyerno, sa mga kanilaing ahensya, sa Bureau of Custom, grabe diha sa PhilHealth, nga daghang mga anomalya. Kay si Marcos si Duterte mao may ipadala sa Dios ana. Ngano man, tungod kay siya ang ikalima ka presidente gikan ni Ramos. Kay human ang napulo ka presidente sa Pilipinas gikan ni Aguinaldo, apil si Laurel ug si Osmeña, hangtod ni Presidente Duterte ani Presidente Marcos Sr. Montay kanapulo. Tungod sa plano sa Ginoo milingkod si Cory aron mailhan nga natapos na ang napulo ka mga presidente. Ulangon siya o sa kababay nga mulingkod og unom ka tuig. Moto si Cory, diha na ng panahon na nausob ang pamalaod sa atong nasod. Kay naa na may gitawag og 1987 Constitution. Hinuon daghang mga balaod nga nahimo ni Presidente Marcos nga gigamit karon hangtod karong panahon na. So dunay kausaban didto sa panahon ni Cory. Munya pag human ni Cory, ang Dios sumala siyang plano, nagahin na pud og napulo ka mga presidente apan gibahin niya sa lima-lima. Munang gikan ni Ramos, ikalima si Duterte. Ang gisulti sa Biblia, without will, meaning to say, sa iyang pangalagad, munaog jaron 2022, walay deuterium nga makuha tungod kay ang Pilipinas nabagsak ang ekonomiya sa atong nasod, gipadad-an mas Ginoo og pandemya. Kining pandemic nga mihasi sa tibuok nga kalibutan. So dili maka-extract og deuterium kay kanang lana ana mao manang deuterium deposit of the Philippines. No, wala maapil sa panahon ni Duterte ang pagkuha na. So what is deuterium? Ang deuterium igsuon mao kana ang paglaom sa tanang Pilipino nga mahawas sa kalisod. So ang naa sa panahon karon, sulod sa panahon Duterte, maura ang pagtukod sa Philippine Deuterium Development and Management Corporation or PDDMC. Gitukod ana sa iyang panahon. No? Human ana listing of all willing beneficiary. Samtang natukod na ang PDDMC, ang korporasyon nagpahigayon og pagpanglista sa mga Pilipino nga gustong mahimong beneficiary sa ilang future or propose deuterium project dinhi sa Pilipinas, kaya tag-iya ni anang maong korporasyon Pilipino man. So adto na gyud mahitabo ang development or progressment ng maong plano sa bag-o ng presidente sa 2022 nga maoy number 1 sa 5 ka presidente nga matod sa Ginoo dunay lana. So sa ato pa didto dayon ang mo-develop ang plano mahitungod sa pagkuha sa deuterium. Sa pagkakaron wala, apan naa dinhi gitukod sa panahon ni Presidente Duterte. Sa panahon ni Presidente Duterte, pagtukod sa The Royal Alpha Omega Ring 2015 man na, 2018
sa panahon ni Presidente Duterte. Listing 2017 October nagsugod Marso, July to. Da pagka October nag-ihap dito sa mga beneficiary nga nalista. So continue gihapon ang pagpanglista. So mao na nga sayop ang uban nga nagpahibalo nga doon na madawat sa tuig 2022 dili na mao. So didto pa lang muhunat didto ni anang panahona sa bag-ong presidente. Bag-ong presidente nga ang utok niya na gayiran sa espiritu sa Dios. Aron nga matuman nga makuha gyud ining 5 ka presidente nga mubanos human ni Duterte ang deuterium, no? So atong iampo nga mapadali ni. So samtang mag-ampo kita, so paningkamot pud mo nga magpalista mo, no? Kay mga igsoon ang pultahan, mga igsoon di jud na mahitabo nga permi lamang gid na siya mag-abli. Moabot jong panahon nga sa pagtak-op mabitaw nga malipay ta kay way bayad bisan og usa ka sentimo mga igsoon. Kay ang bahandi sa Dios giandam ni Dr. Jose Rizal. Unya naghimo siya trustee, brilliant lawyer of Dr. si Rizal. Former President Ferdinand Edralin Marcos Sr. Tungod ni anang bahandi sa Dios, tungod sa kasina sa nakalili ni ana, mao nga ilang gidaot si Presidente Marcos nga nangawat. Ahong isulti ninyo nga wa ijamoy sulod ang atong gobyerno nga tuniladang gold or billion of dollars diha sa Central Bank of the Philippines or Land Bank baka way sulod ang atong gobyerno ingon ni anang kantidad unsa may kawaton nimo didto sa balay nga walay sulod. So sa kadakong pasangil hangtod karon pasangil, no, hinuon na naog na sila sa kaso tungod kay ang bahandi sa Dios kompleto ka nagdokumento. Dili ka na makawat sa demokratikong panggobyerno karon, dili na makawat. Kay alang ka na sa divine government. No? Nga maga sugod sa 2022. No, 2022. Ngano man kay kanagong gingharian sa Dios pagkamatarong man, matod pa, ang gingharian sa Dios mao ang pagkamatarong. Mao nga gipauna si Presidente Duterte aron ang mga Pilipino makakat-on sa pagkamatarong. Kay ang gingharian sa Dios pagkamatarong man. Sa to pa, una di ay diha sa divine government ang makita ang pagkamatarong. Kinsang unsang klasihas pagkamatarong nga iya sa Dios. Mo na jay sikreto mga kaigsunan. Ngano mang magsugod mas 2022 ang gingharian sa Dios, ang pagkamatarong. Tungod kay anang panahon na ang presidente sa Pilipinas walay huna-huna nga mangurakot sa kwarta sa gobyerno sa demokratikong panggobyerno nato dinhi sa Pilipinas. Kay duha ra maning magayayong ini, gobyerno sa Dios ug gobyerno sa tao, kay pareha man na silang duha tinukod sa Dios. Basahan yung Biblia, tinukod sa Dios ang gobyerno. Mao nga dili layo ang gobyerno sa tao sa gobyerno sa Dios. So ang gobyerno sa Dios nga pagkamatarong moabot sa 2022, no? Sa ato pa ang pagpanghinlo ni Presidente Duterte lakdas lamang, dili kay totally ma-clean up niya ang tibuok nga Pilipinas or panggobyerno, mahinloan niya dili. Mo nay atong klaruhon ba,
dili mahinlo ni Duterte ang Pilipinas. Igo lang tang gipakita sa syado sa pagkamatarong nga mao ang gobyerno sa Dios, gingharian sa Dios. Kay mosulod na kita, kay ni anatas kinatupungkayan sa panahon mulingkod na ang presidente nga magadala sa pagkamatarong. No? Sa ato pa moabot sa mga wahing mga adlaw, no? Mga katuigan. Ang naglingkod ng 5 ka presidente, mao na sila'y maghinlo na ng mga panahon na mahinlo ang Pilipinas. Tungod kay ang mga kurakot nga naa sa panggobyerno karon nga nagahilom-hilom, nagapahipi pa. Tiwason man naghinlo nila ang 5 ka presidente nga mosunod ni Duterte. Moabot sa wahing mga adlaw nga wala na yung mga kurakot nga mga makasulod diha sa panggobyerno ng 5 ka presidente, kay ang ilang paggobyerno pagkamatarong man. Kay kung mugula ang pagkamatarong, ang ganti sa pagkamatarong mauman ang kinabuhing dayon. Nan kay mga buhi na makita karon, mo nga hatagan tas Ginoo og panginabuhing dayon. Hatagan tag panginabuhi aron ang mga pobre mahaw sa pobre. So perting bright ang Ginoo, hinggamit siya bright kayo nga abogado aron sa pagtipig sa bahandi sa Dios hangtod nga moabot ang tukmang panahon. No, bahandi kana ni Dr. Jose P. Rizal. Kay ang gagiya sa utok ni Presidente Marcos o si Jose Antonio Diaz, ang espiritu sa Diyos Amahan. Mao na nga maayong pagkatago. Kay Diyos ang gatago ana. Gamit ang mga lawas sa tao nga gihimo niyang kahimanan aron sa pagkumplay niya ng planuha. Di na mahimo nga Diyos di mo gamit og tao. Ngani basan yun ang Biblia. Kung ang Diyos musilot, mugamit nagmanulunda aron sa pagpatay sa mga tao, sumala sa sugos Ginoo. Ingnan na. So nagpaabot na lang ta nga mahuman si Presidente Duterte kay musugot tag sa dili, mupili man tag presidente. Presidente ang atong piliun karong 2022, kay mo manay programa sa Ginoo, presidente ang atong piliun. Giun sa mapagpili nga sa Ginoo, gamiton sa Dios ang mga lawas sa daghang mga Pilipino nga maidyang bubuan siyang espiritu aron sila mahimong kahimanan sa pagbarog sa gobyerno sa Dios. Pinaagi sa presidente nga magpalusad sa pagkamatarong. Ingon ana na sila, inana na ang plano sa Ginoo. No? Di man na biglaan kay 5 man ka presidente, 5 ka presidente ang gitagana sa Ginoo ana. Aron ang mga Pilipino madalag yun sa langit. Kay kanang mga Pilipino di man na maminaw, tambagag pastor di minaw, tabangag pare di minaw. Sa to pa ang magda sa kumplitong disiplina nga maoy magdala sa mga Pilipino sa langit nung kahimtang sa pagpuyo ning Pilipinas, mao ang 5 ka presidente. Diha ni ana kita makakaton og unsay pagkamatarong. Tanawan ninyo karon ang mga tao. Daghang balaod protocol nga gihatag sa IETF sa mga LGU. Unsay nitabo, bisag gidili ang pagtapok-tapok ang mga tao. Musupak gyud gihapon. Kana tungod kay way luna.
alang nila ang pagkamatarong. No. Mo nga kung higpit man ang presidente karon nga si Presidente Duterte ang iyang pagdisiplina, piluon ka na sa ka-istrikto sa pagdisiplina anang sunod nga presidente. Aron kitang mga Pilipino mailhan nga mga anak kita sa Dios. Dili man ta mailhan nga mga anak sa Dios kay mga palahubog pa man ang mga Pilipino. Mga anak sa Dios dili na maghubog-hubog. Magpuyo nga langit nun aron nga mahimong modelo sa laing mga nasod kitang mga Pilipino. Mao man gani nga subay sa sukod sa panahon ihatag ang kadagaya sa mga Pilipino pinaagi sa everlasting benefits of the Deuterium Project. Aron mahimo mga dato ang mga pobre. Kay kanang dato di naman himong dato nimo, kay dato naman daan. Mo nang himong mga dato ang mga pobre aron nga makita sa laing tawo nga dunay Dios nga di ay sa Pilipinas nga dominar, naghatag og panalangin. Kay sige basa anang Biblia kanang giingon diha nga ug sila mahibalo nga kamo mao ang kaliwatan nga gipanalanginan. What kind of blessing or panalangin ang atong gipaabot natong mga kabus? Ang panalangin sa Dios nga atong gipaabot mo nang mahaw astas kapobre na maunay planos Ginoo. Mao nga daghan dadyong tawhanong pakigbiso na yung uban mo gamit nag-armas kunuhay, mo gamit og armas kay kunuhay ilang ilugon ang panggoberno pinaagi sa dahas, pinusilay, buhi sa kinabuhi, danak ang dugo. Ila dayon nga gustong lumpagon ang gobyerno. Tinukod baya sa Dios ng gobyerno. Unya, doon na po'y simbahan nga manghilabot sa kalihukan sa panggobyerno. Kung atong tanaw na mga igsuon, kinsay tinuod nga naghatag og serbisyo sa katawhan sa nasod ang panggobyerno. Nganuman diha sa structural form sa atong panggobyerno nakita nimo diha ang nagkanlaing ahensya nga nagbalaan sa atong nasod. Example, ang gobyerno naghatag og pagprotehir sa atong kalikupan, dili ipapusil ng mga endangered species. Kanang mga kahoy dili nimo na pwedeng pamutlog. Naay balaod nga nagprotehir. Unya gipanindutan sa atong gobyerno ang atong nasod, gihimuag 4 lanes nga mga kalsada, girenovate, dunay PhilHealth program gihatag sa gobyerno ang pagserbisyo. Although dunay mga kurakot, part man gud na sa tao nga dunay mga kurakot na diha. Sakdi lang kay doon na may panahon sa pagtanggal ana kay matud ni Kristo pasagding magtubo ang sagbot ug ang trigo. Kay inig ani unya ingnon ko unya kamo nga ibtanan ninyong sagbot kay mag-ani na tas trigo. So ayo mo ka problema na. Tungod kay naa sila sa panggobyerno, mga politiko sila. Pag ibot sa Ginoo na ang gamiton kita, unsaon man sa Ginoo, dili pabutaran sa Dios ng kurakot. Di maibot si Jadas iyang posisyon. Kaya kung dili madala sa material, Diyos na ang mag-igo. Unsaon siya? Sa pag-abot sa tukmang panahon. Ingon na.
Ingon ra ana ang pag-ibot, simple lang. Kung mayor, gobernador, kurakot, ang pag-ibot anas Ginoo gamiton niya ang mga tao. Hatagan niya lamdag ang utok, dili dadayon mo butar ng politikuha kay kawatan man na. Mano mapildi siya, maibot siya diha. No, ingon ana ka simple. Pananglitan. Kung ang imong parang Pinoy, iyang presidente, si Presidente Panot, kurakot, iyang gituboy si Rojas, adi, natisok dito sa Kumilik, hinlansad si Rojas, nguban pa. Paglansad ni Rojas dito, kay ang Diyos wa man mo tugot, giibot siya. Giyon sa pag-ibot, wa padag-as Ginoo. Si Duterte mo'y gitisok sa Ginoo dito. Na di na nato problema ang Diyos. Ray mag-igo ni ana, mga kaigsunan. Ingon ana. So, kung ako mong hatagan sa husay, ingon ini, mga igsuon, ang gobyerno sa Diyos, divine government, at bang na siya sa democratic government or tawhanong panggoberno. Bisag unsang klases panggoberno, komunista kag maunsan ining kalibutan, ang tawag ana alang sa Dios tawhanon nga panggoberno. Nan karon atong tan-awon, ang atong tawhanong panggoberno karon nagsilbi man sumala sa mandato sa balaod. Although naay mga kakuwangan nga kinahanglan diha tungod kay ang perpektong panggoberno mao ang divine government nga naa diha ang hingpit nga pagkamatarong. Kang Kristo man ang trabaho, di man na ato. Nang perfect government, dili na ato. Mo bisag kung saos panggoberno perpekto, butangan dun nas Ginoo dag mga kurakot aron mo maghimog dangan diha. Aron makita ang kalainan sa divine government ug sa democratic government, tawhanong panggoberno. Yatagan og tahas ang atong gobyerno, demokratikong panggoberno sa pag-serve sa mga tao, pag-amping sa kalikupan, pagdominar sa mga tao, hatag og edukasyon, gihatag na sa Ginoo. No? Parihara. Ang simbahan usab mga igsuon, wa patay ka galingong panggoberno kanang simbahan nga Katoliko exist na nang daan. Dito na 1565, mabitaw kadto si Cruz nga taga Palawan man to nang kuan sa CBCP. Mingon si Janga na may video ni Jessica Soho ana. Agi itong kolumnista nga doon na bilyon, bisan pag trilyon, kwadrilyon ang kwarta sa simbahan. Ngagikan na sa mga halad sa mga tao. Matod pa ni Bishop Cruz nga gikan pa na sa mga ninuno sa unang panahon. Panahon pas mga Kastila ng bahandi sa Katoliko Romano. Bisan pag moabot na si jag kintilyon, bisan pag moabot nag-oktalyon ng kwartaha, tungod kay ang balaod sa simbahan, dili na pwede ipamana sa mga membro. So, tanawan ninyo ang kalainan sa gobyerno o sa simbahan. Ang sa gobyerno, ang pira ng bayan, mga tao, ibabalik sa mga tao kay pira nila yan. Naman na sa gobyerno. Sa simbahan, ang balaod, hindi pwedeng ipamana sa mga membro kanang bilyon, trilyon nga kwarta nila. Mabitaw nga og makabantay mo kung bagyohon, linogon, simbahan magguba, gobyerno talon mutabang labi nagkanang simbahang dagko ma-apil na sa national heritage. Amo nang gobyerno mo rinubita na. Ang gobyerno mohatag o mga hinabang, tabang, mupakaon. Kinsa man ang mga tawhan na mayorya, mga tao sakop na sila mga simbahan. Pangutan na hinghatag bag tinuladang bugas ang simbahan. Aron bisan sa tagsa lamang ka membro. Wa no. Tungod kay sa balaod nila dili pwede ipamana sa mga tao. So, why lami paminahon
Aw lang mo pahibawon na nga mao na tinuod, that is the reality. Di man ta kalimod na kay na may video na ni Jessica so. Ang pera ng simbahan hindi pwedeng ipamanas mga membro. Kinsa man ang kwarta diha. Kwarta sa mga membro. Oh, halad, bayad sa kasal, donasyon, misas patay, misas buhi. Oh. Natapok ng kwarta diha. So ngano di mo na itabang sa ilang mga membro nagkalisod? Ha? Adi na imong pagpanghilabot ning ako. Ako lang gihatagan og dako nga kalinaw ba. Kay ang termino gud sa pag-absorb sa pira simbahan pinagis ngalan sa Dios ug sa halad. So ang sugos Ginoo, tabangin niyo ang mga pobre ang nagkalisod. Sa panahon sa kalisod, tabangin ninyo. Naunsa man nga gobyerno man kanunay ang naghatag pakao sa inyong mga tao. Unya, inyo panglabtan ang gobyerno. Kontrahon ninyo sa Presidente Duterte, sa panahon sa pandemic, nabamoy tagtunga sa akong bugas gihatag yung mga tao. Nga gikan sa inyong billion, trillion nga kwarta. Common sense na laman tayo ni. Ha? Ang kwartas gobyerno gikan puro sa mga tao. Kaya laing mga buhis, nakaisakyanan, kuha kag franchise, rehistros, masakyanan, tanan ini kinds of collection, revenue, ma-income sa nasod. Gibalik, nakatagamtam. O ikaw kuno na mutanaw ka ini nga video, pobre ka. Example, membro ka sa purpose, mudawat kag 4,000 kada buwan. Kana bang 4,000 kada buwan nga imong madaw o 4,000 kada release sa purpose every 2 months. Naghatag bukas gobyerno 4,000 kada 2 months. Nganong naman kay 4,000 nga nadawat? Ha? Di sa man nagikan. Nga pobre man ta. Wa man tay dagkong buhis gihatag sa gobyerno. Gikan nas mga buhis sa mga dagkong dato. Gikan sa income sa GOCC, mga government owned, mga unsa dihang kas gobyerno nga hingkita, gi-budget gihatag nato. Oh, nakadawat kag benepisyo. Wa man kay buhis ang kantidad og 2,000 kada duha ka buwan. So nakabenepisyo ka. Mo ni tinuod nga gobyerno. Serbisyos gobyerno. Labaw pa ang kang Kristo ana kay divine government man ang ija. Ang gobyerno na to dili makahimo sa pag-eradicate sa kapobre. Dili maka wagtang sa kapobre sa mga Pilipino. Pila na ka presidente ang gawas sa Pilipinas. Nawa ba ng mga pobre? Di makaya. Kay Diyos si Kristo maghimo na magpalusad sa divine government. Kanang pagkamatarong. Kay mo naging harian sa Diyos. Mo na kingdom of God. Mo na trabaho. No. Mo na atong aninahon. So, no? Kamong mga mayaman. Gihimo mong kahimanan sa Ginoo aron maserbisyon ang mga pobre. Nagbayad mo sa inyong mga dagkong mga buhisan. Nakatabang mo sa mga pobre. Ug mohalad mo sa inyong simbahan. Dagko milyon-milyon yung halad. Nabay mga pobre nga nakatabang ana. Sa natibo na diha sa inyong panudlanan. Mao ba nang matangas pag dumala mo gikinahanglan na to nga di mo hatag pakaos mga membro nga laban datuan ang simbahan di makahatag siya mga pobre nga kalisod gibagyo gilinog gi COVID. Wa ka pakaon. Nga dato naman kayo ng simbahan na. Ngano man, unsa may nakapugongan na. Kanang pagkaway busganan. Kanang giingugod. Nga. Kanang giingon din ha nga. Ang kayamanan ng simbahan, hindi pwedeng ipagmana
sa mga membro. Siyempre, trabaho ng kwarta diha nga ang mga membro naghigaos sa kalisod. Nagkadikuan na sobrang kalisod, mao pa gani hinoy pangilkilan. Mabitaw na hinumdum kong Padre Balwin nga mingon. Kay udyok man to si Spirit. Nakita ni nga dili mao. Kay inay ikaw mo serbisyo sa mga tao, ikaw may serbisyuhan sa mga tao. Wa makita ang gitawag og kanang kondensasyon. Para bag-ulan ba, kanang tubig, initan sa bag-ayaw, mo evaporate na, moadto sa ibabaw, mahimo na siyang dagom. Tubig. Diya mo bundak sa ulan, balik na sila sa yuta. Mo ni sistema unta sa inyong pinansyal. Mohatag mga tao, mga dato, mga pobre ninyong membro, how asos kalisod, mo na'y gusto ni Kristo. Ang nakita ni Kristo karon nagapaburot ra sa ilang kagalingon. Wa ko'y reliyon ha, gilabanan. Wa ko'y reliyon nga gisindo na kanang nga dagkong datong tinuan. Sa gobyerno ug simbahan wa katuman sa sugo ni Kristo. Pero ang dako og nakatabang in reality gobyerno. Kay wa man tod ka-eradicate sa kapobre sa mga Pilipino, pero nagserbisyo. Pinaagi sa mga kwartang sa mga tao, mga buhis, gitabang ra pud sa tao. Mo nay kalainan sa gobyerno sa simbahan. Pag-abot dito sa inyong simbahan, hindi pwedeng ipamana ang pera ng simbahan. Bisag mo abot og oktalyon ng inyong kwarta. Unsa dayon, mupahit pa mo sa gobyerno, kawa po'y uwaw ninyo. Naho ganing nabalitaan ninyo simbahan, libre ganis Corintis baryo. Nang uban, gikuha ras ira sa barangay. Ngani na day balaod nga separate ang simbahan ug states. Nya palibre mo nag Corinti o sa nang uban. Unsa magtamay-tamay pa mong Presidente Duterte. Kus moingon mo maimperno, number 1 mo maimperno. Malangit pa Presidente Duterte ninyo. Kaya siya tinuod nga nagmahal sa mga Pilipino. Muna'y klaro, tinuod mga kaigsunan. Ay lang mo kasuko. Kaya tinuod ba yan na? O balang siya ko ng istorya ninyo ba? Kung sa'y kalainan sa halad sa buwis. O, ini revenue nga musod sa simbahan o sa mga income for revenue nga musod sa gobyerno. Kung sa'y kalainan diha, di ba ang kwartas gobyerno gi-budget, gihatag para sa pagpanindot sa nasod. Nag-budget para sa mga pobre patambal aron malibre. Agin jud na day mo balik diha. Be. Ako kunoy mo ingon ninyo na. Oh, mayon manghilabot ko natural kay nag-observe ko. Kay 2000 years ago na taron, 2020 na. Di na pwede inutil mo utok ron. Para naho si Kristo naa sa panggobernong kalihukan. Nasungutan ko anang mga alagad ng simbahan kunuhay nga maglabot-labot ni Presidente Duterte nga na problema na ganis Presidente Duterte unsaon pagbakod ng ekonomiya. Kamo unsa jud katabang nindo naramog tumamay. Ultimong birthday ra gani sa Ilocos ha. Naglabot na mong Presidente Marcos, makahimo ba kamo? Kanang inyong idolo kuno, gikang Korea hangtod ni Noynoy. Sa iyang accomplishment sa tong nasod, sa iyang mga proyektong nahimo. 30 ka tuig sila gikang Korea hangtod ni Noynoy. Compare kuno sa kang Marcos nga 20 years. Aram bagaan ni Jugnaong no. Kamu ba mga baga bugnaong, mga anti-Marcos, mga dilawan? Ha? Ang kapal ng mukha ninyo. Nga kurakot mong dagko. Di dyo ko mahadlok mo nga dyo kurakot. Uy, itinuod man ha. Ha? Pagka kaingon ko na, hapit na. Moabot ang panahon. Gisugdan na tas Ginoo ni Presidente Duterte. Dili ta makiglaban anang gobyerno nga tong gubaton. Dili na madyo.
kurakot gani ka ngawa pa ka posisyon diha unsa na makaposisyon na mo unsa mo nay huna-hunaon sa 2022 magsugod ang presidente nga matarong pagkamatarong. Kung ang Biblia mo ingon nga ang gingharian sa Dios pagkamatarong, mao na nay matarong nga presidente nga sumaha sa sukod sa Ginoo. Na? No? Pangitaa ninyo ng tao nga dunay advokasya. Unsaon pagluwas ng mga pobre. Kay mao nay pinili Ginoo. Mo nay tinuod mga igsoon. So, moingon yug ko ninyo nga duhara ang plano sa Ginoo ning kalibutan. Unang yang gipalusad gobyerno. Mong kada nasod nay gobyerno. Sunod ang gobyerno sa tao, gobyerno sa Dios. Unya kung doon na bag-ong ng divine government, doon na po yung mga divine church. Mugawas dado ng 12 ka mga simbahan nga iya ni Kristo. Diha mugula ang panalangin. Wa pa man nakagula karon. Mugula ra man ng 12 ka simbahan nga magpakaon sa mga tao sa material ug espiritual. Kay naa man na giandam man as Ginoo. Kay mao man ay dibuho sa napulo og 2 ka banay ni Jacob. Kay ang Jacob mao man ang gobyerno sa Dios. Gingharian sa Dios ang kang Jacob. Ngiyang mga anak, mga pultahan, 12 kana sila kapultahan. Kasimbahan nga mao'y maimong ganghaan agianan sa tanang mga tao. Nga mao'y guwaanan sa panalangin sa gingharian sa Dios. Mo'y tinuod mga igsoon. Na mo na nga kami bisan tuan na sa nila pa sa heaven kuno si Presidente Marcos Sr. Mo greet yun ming mga Marcos loyalist o happy birthday. Mahal na former President of the Philippines, the great President of the Philippines, Ferdinand Marcos, the brilliant lawyer of Dr. Jose P. Rizal. No? Munay atong timan-an. Kamu kuno magtamay ni Marcos. Naba mo'y hinimong tulay diha? Simog tamay-tamay. Si Marcos dako og nakatabang sa pagpaglambo sa atong nasod sa Pilipinas. Galing lang kay gisukod sa Dios ang iyang paglingkod nga 20 lang ka tuig. Mao nga napalagpot siya sa katungdanan gamit ang mga tao nga gihimong instrumento sa Dios. Mao nga doon na may kaliwatan niya ngayang anak mao nga naglantaw na sa unahan nga dunay Marcos nga mulansad sa pagka-presidente sa Pilipinas. Moabot ng panahon na pabutan ninyo moabot na kay plano mo nas Ginoo na
didto niya magsugod ang bag-ong sistema sa pagkamatarong nga panggoberno sa gingharian sa Dios dinhis Pilipinas. Kay pinili sa Pilipinas. Kay pinili sa Dios ning Pilipinas. Dili man ni ingon nga tudlo-tudlo lang. Biblically naisulat sa Biblia ang Pilipinas. Mao nga musugot tag sa dili padulong na ta sa pag-atubang sa bag-ong administrasyon sa 2022. No? Mahibaw-an ninyo na kinsa ang pilion sa Ginoo. Pero ako lang ikasulti nga kung ang plano gani sa Dios dili matuman, ang Dios masuko gyud na. Masuko magpadala og silot. Na kung manaig ang tawhanong struggle, so there is a punishment. Dunay parusa, mga katalagman nga ihatag sa Ginoo. Agig balos sa pagsupil sa mga tao sa plano sa Dios. Ana ra na. Kay naa naman natukod na ang gingharian sa Dios dinhis Pilipinas. Naa na. Unya mulingkod na ang presidente nga magdalas pagkamatarong nga guided diya sa gobyerno nato sa atong panggobyerno. Sa laptod duha na ang kaabag sa pagpalusad sa gobyerno nga magadala sa langit ng kahimtang sa mga Pilipino. That is the divine government and democratic government of the Philippines. Nga pagadumalahon sa tao nga guided sa Espiritu ni Kristo. Usa ra may direktor ana. Mabitaw nang magakauyon. Kay kung kana ganing motor, ang tudok gani ana paabante, unsa ang uwahe nga niligid paatras, di jud na iyang matulin. Mao nay nahitabo sa pagkatukod sa gingharian sa Dios nga nagalihok sa Pilipinas subay sa sukod. Ang gobyerno diha nga gadumala ang mga presidente dili pa mao ang right full president nga taganas sa Ginoo kay 2022 pa man. So sa ato pa kung mo lingkod na ang presidente nga bag-o puli ni Presidente Duterte, unya na nang gingharian sa Dios sa ato pagligid pa na gakauyo na maayo na ang dagan. Mao na kay di man pwede ng presidente sa gingharian sa Dios nga pinili sa Dios imong kaluhaan na og kawatan nga presidente sa atong nasod, di mo na pwede. So ang panahon na is 2022, the right time. So paabot lang ta, no? So pangitaan ninyo kay doon ay programa ang Divine Government of the Philippines. That is proposed Deuterium Project. O ang beneficiary ana kadto lang magpalista. Nga to pong gobyerno na po yung mga programa daghan diha. So ang kang Kristo lagi lahi kay ang kang Kristong programa is to eliminate poverty. Mao do na yung hinumduman, di na mahatag sa tawhanong gobyerno ug labi na sa mga simbahan, di na. Kay usa paggud pag ninyo pagka mahimo baday na nila nga na may ilang panagang nga ug claim mag mga tao mag rally nga ilog kuhaon ninyo ng
bilyon, quadrillion or quintillion nga tigom sa inyong grupo, di mo kabawi ang mga membro ngano man na may protocol balaod patakaras yung simbahan nga giingon ang pera ng simbahan hindi pwedeng ipamana sa mga tao. So wala mo'y bukas ana. So yung bukas ana. Wala mo'y bukas ana. Sila ray na bukas ana. Mo na tinuod mga igsoon. Doon isulti ninyo kay matay 2020 na. Hangtod di ta pwede mag-ignorante ta. Kay panahon pa na sa mga Kastila urug-urugan ng mga Pilipino diri. Ha? Karon mga Pilipino bright na, maguna-una na ta. Nang tukuron das Ginoo gobyerno. Mabitaw nang yo nga mataw ang usa ka bata ug ang kagamhanan igatungtong siyang abaga. Kung basahon nimo sa English, ug ang government naa sa iyang shoulder nya baga itungtong. Government nga di mo kasabot na sa to pa ang ato ding lauman ang gobyerno. Labaw na tong lauman ang divine government. Mao na sadya. So di na tason kaya pet na moras maigsuon. Adya lang mo kasukuha. Hinuon istoryohin yung ang istorya kung nasayop ba ko. Ako lang nang kuan istorya ninyo. Pero naday ko'y pahimangnopod. Kinigong nga ni Presidente Marcos, mga pamilyang Marcos, Bongbong Marcos, Imelda, Aimee, Irene, mga humot na sila nga ngalan. Gamit-gamito na nila kuan pang scam, mga scammer ba? Mga ayo nagtag sa kalibo, unsa diha meeting ninyo, membership fee, unsa pay mga funds da, revolving funds, barangay, municipal, nana. Paninglan mo kada meeting singlan mo ay dili na tinuod. Ada mo og palista na. Labi na kaning programa sa Deuterium Project no sa PDDMC. No? Ayaw gyud mo palista anang mga tao karon naglatagaw nga nagpabayad. Sama nang nabalitaan na ho karon nga dito Liti lagi Tagalite ngadtog Surigao kuno. Ambot unsa na ka credible aligasyon nga istorya. Nganay nang lista dito nangayo og tag 35 pesos kada ulo. Na pangwarta na usa na klase pangwarta. Ang programa nato sa Deuterium walay bayad bisan og usa ka sentimo. Tungod lamang lagi kay kining atong kalibutan karon daghan namang mga mangingilad. Kay kanagong ilad ila nang gisosyal og ngan swindler, mangingilad. Unja ila po nang gipalamian, gitawag nila po na ilag scammer. Mangopya-kopya na sila programa, handa kolektahan mo kwarta. Kung magpabayad, mubayad mo, palista mo ng ilang auhag nga Deuterium kung mahimong beneficiary, unda pangayuan mo kwarta, awa may tulubago ninyo. Kaya nga programa, tinuod nga programa, no money involved. No, maumanay kuan, wa man ko kakuan og didto sa taas nga naay na magpabayad, order wala. No nga mayungyog ko ninyo. Nga ayaw mo pagpailad. Kaninyong ihatag, mapaipalit ninyo nagmakaon, pagkaon yung mga anak. Adya mo sig pailad-ilad anang daghang mangingilad kay sila ray nabulahan ana. Na labi na din sa Leyte naghahanap adong mga pangilad dire. Dadoon na nga ni Marcos lingla-linglahon mo gold bars tagan mo bilyon ra ba dili kay milyon bilyon. Mahimo ni coordinator makabadjad ang mga tao. Naama na. Mutuo ra ba mo dayon kay nadayoy forma nga gikan kuno sa rehistrado. Kapag himan-himan day na gipang-revoke kay na sa Securities and Exchange Commission kay na punan nga nangwarta sa mga tao. Iwa na i-record dito sa Securities and Exchange Commission.
ang uban na gipahimo ra dito sa himuan nas nila rekto ug sa Quiapo pahimo-himo ra tan-awon mo ilad ang ila bang target ini kini mga pobre o kini pong nay mga naahan nga wa pa makontento sa ilang pagkadato kuno mga sagala nga biktima ini nga adaw mo taon mga igsoon ha ang bugto nga paglaom nato in terms of material salvation ng atong pagkapobre is deuterium project only. Why bayad ang pagpalista as beneficiary nga nung kinahanglan mong ilista na mong gupoy mga tao nga di gusto mga di pod pwede og way pagpanglista na adto na di na mahitabo og way pagpanglista kayong saon naman niyo paglain sa mga gusto ug sa dili mado nang mailahan po ng gusto nga ingon ana mga igsoon mayon ko ninyo nga mayong gabiin o gabiin naman natong tanan mga kaigsuonan sa gingharian sa Dios sa kingdom of God o sa tanang mga pro Marcos mga Marcos loyalist mayong pagbati sa kaarawan sa atong the great president of the Philippines former President Ferdinand Edaline Marcos nga gitawag og Apo Lakay mayong gabi kanatong tanan.